So, kamusta ang fasting mo? Yung fasting ko, successful naman. Ginawa ko siya nung 3 weeks. Ang fasting ko ay, ang ginawa ko, 1 meal a day, 24 hours. So, ginawa ko siya Monday to Friday lang. Hindi ko siya ginagawa ng Saturday, Sunday. So, Monday, wala akong breakfast, wala akong lunch. Ang dala ko lang tubig sa work. Nag-work ako na walang food ang tiyan ko. Pagising ko sa umaga, tubig lang. Tapos, wala akong problema sa kung ano man ang feeling na mahirap or gutom or kaya headache, wala. So, after ng work ko, nag-work ako ng 7, uwi ako ng 3, uwi ako ng bahay, magluluto ako ng 4, kakain ako niyan. Kasi 4 ang dinner ko. Next day ulit 4. So, for 5 days, nagawa ko yon successfully. Anong ginagawa mong technique para hindi mo maramdaman yung gutom or pagod? So, ang technique na gagawin mo ganito. Kung gusto mong hindi ka magugutom, kumain ka ng high fat, kumain ka ng high protein, high fiber. So, ang high fat na kinakain ko ay more on butter or kaya fat ng hayop o animals or meat, fat ng meat or mga ganun. Pero normally, ano bang meat yung niluluto mo or normally, kinakain? Yung hita ng pork, yung more on collagen. Tapos, beef, kailangan lutong-luto. Hindi ako kumakain ng medyo raw. Bawal yun sa akin. Tapos, yun. High fat, high protein. High protein, meat. Tapos, high fiber, yung mga beans, red beans, black beans. Kasi good sa akin yon. Tapos, oatmeal, pero hindi regular oatmeal. Ang ginagawa ko sa oatmeal, may quinoa, may chia, at saka hindi ako kumakain ng carbs. Hindi ako kumakain ng rice, hindi ako kumakain ng bread. Ang kinakain kong carbs, kasaba, at saka kamote lang. During the fasting ba, sa tingin mo, okay lang na tubig lang inumin or pwede ka ding uminom ng mga tea, ganyan, or ng... No, sa akin, hindi kailangan uminom ng tea, hindi ko kailangan uminom ng coffee kasi hindi naman pwedeng coffee sa amin. So, ang kailangan mo lang, tubig lang talaga. Pero ang tubig, ang ginagawa ko, para ang tubig mag-absorb sa cell, ang ginagawa ko, nilagyan ko ng salt, mineral. So, mineral lang. Pinch lang, every ganito. Pinch. Tapos nilalagay ko yung tubig, yung salt na, ito, pink salt. So, ang salt, kagabi, natulog ako, hindi ako umihi for the whole night. Normally, umihi ako between. So, hindi ako umihi, tuloy-tuloy tulog ko, walang disturbo. Dahil ang iniinom kong tubig, for the last 2 days, may mga salt na. So, nilagyan for pinch. So, ibig sabihin, pag may salt, magandang absorption ng tubig sa cell. Hindi siya pumupunta sa pantog. Kapag ba nagfa-fasting ka, hindi ka talaga nakakaramdam ng gutom? Or pag halimbawa nakakaramdam ka ng gutom, paano mo nakakaramdam ako ng slight na gutom, pero yung gutom ko, hindi gutom na gutom. Yung parang normal lang, parang nalipasan ka ng gutom. So parang ang body ko nasa state na ng autophagy, na hindi na ako karamdam ng gutom. Pero yung energy ko hindi bumaba. High energy ako na hindi ako napapagod. Ano oras ka ba kumakain kapag tapos mo mag-fasting? Normally. Basta ang everyday ang kinakain ko lang, kakain na ako ng every 4 p.m. 4 p.m. So tapos kinabukasan ka na ulit kakain? Kakain 4 p.m. ulit. So 24 hours yun, di ba? So yun ang aking ginawa for 3 weeks. So ngayon may plans ako. Dahil nalagpasan ko ng 3 weeks, gagawin ko yung 2 days na fasting na wala namang food. Totally walang food, walang dinner for 2 days. Puro tubig lang for 2 days. Pag nagawa kong 2 days na hindi ako kumakain for the whole day, for 2 days at pumasa ako doon, gagawin kong 3 days. Sa tingin mo, ano yung magiging benefit sa katawan mo kapag ginawa mo yung fasting na yan? So dahil nga may cancer ako dati may cancer ako, pero feeling ko nandyan pa. Ang purpose na gagawin ko tong 3 days para i-reset ko yung body ko, para yung cancer ko mawawala na totally. Yung cell, kakainin na talaga ng good cell. Yung bad cell ng cancer na yan, gusto ko mawala na talaga. Kaya gagawin ko tong 3 days, ito yung goal ko. So, kaya hindi ako crazy para gawin ko yung 3 days na walang purpose. So, ang purpose nito para
i-get rid of ko ang bad cell sa katawan. Tuwing kailan mo ba gagawin yung every 3 days na walang kain? So itong 3 days nito, trial ko to. Gagawin ko muna. And then pag pumasa ako sa 3 days, babalik ako sa normal na fasting ko na every 1 meal a day na OMAD for the rest of my life. Okay. Tuloy-tuloy na yun. 1 meal a day for the rest of my life, Monday to Friday. Pero Saturday, Sunday, kakain ako ng maybe 2 meals. Pero depende. Sa tingin mo ba, dun sa mga taong walang sakit or cancer, nire-recommend mo ba na gawin din nila itong 3-day fasting or 2 days fasting? Yes, dapat gawin nila yan. Kasi tingnan mo, in-offer sa akin ng doktor, kailangan operahan niya ako dahil may cancer ako. So ngayon, sabi ko no, kailangan kong pagalingin sarili ko sa sarili ko. Ako lang gagawa. Kasi kung magpa-opera ako, may 2 nerves madadamage, so mapaparalyze ako. So ang ginawa ko, nag-refuse ako doon sa offer ng doktor na operahan niya ako kasi hindi ko need. Sabi ko, kaya kong sarili ko pagalangin kasi alam ko mga gagawin ko. Nagre-research ako, nag-watch ako ng mga video doon sa research based din na para magamit ko. So ngayon, may friend ako na halos nagpapaalam na mamamatay na sa cancer, stage 4, hindi ko sabihin pangalan. Pero ngayon, naghihingalo na siya halos. Hindi niya na kaya dahil sa chemo, ngayon bugbog ng katawan niya sa drugs. So ngayon, malapit na. Anytime sabi ng doktor, mawala na siya ng hininga, mawala na siya, ang puso niya, mag-stop na. Kaya nagpapaalam na siya, anytime today or tomorrow. Kaya sinabihan ko siya noon, gawin niya ang ginagawa kong routine. So hindi siya nakikinig. So yun ang consequence. Okay. So lastly, sa tingin mo ba itong lifestyle mo ngayon na ginagawa mong nagfa-fasting ka, sa tingin mo hanggang kailan mo ito gagawin? Gagawin ko ang 1 meal a day for the rest of my life. Hindi na ako mag-go to 2 meals. Hindi na ako, 1 meal lang talaga. Hindi na ako nagugutom. Hindi ko alam. Siguro ang body ko sanay na. Sanay na ako sa ganyang 1 meal a day lang. Pero kung Saturday, Sunday, kakain ako, maybe small. 1 meal, 2 meals, small, pero hindi too much food. Kasi yung too much food nakakamatay. Okay. So at saka, food na kakainin mo talaga, less sugar, less carbs. The more na kinakain mo yung high fiber, high fat, the more na mag-survive ka sa mundong ito. So yun yung experience ko as cancer survivor. Yun lang. Thank you very much sa interview.